Alam mo ba na posible ang umabot sa dulo ng buhay na patuloy lang humihinga, ngunit kailanman ay hindi talaga nabubuhay? Maaaring sa unang dinig ay parang kalokohan, baka nga para sa ilan ay nakakainsulto pa. Ngunit pag-isipan mo, ilang tao ba sa paligid mo ang tila nabubuhay lang para umiral? Gumigising, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nagrereklamo, natutulog at inuulit lang lahat kinabukasan. Umiiral sila. Pero ang tunay na pamumuhay, ang buhay na may layunin at sigla, iyan ay ibang usapan. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang sikreto na tuluyang nagpabago sa direksyon ng buhay ko. Hindi mo tunay na mababago ang iyong buhay sa simpleng pagnanais na baguhin ito. Nagkakaroon lang ng pagbabago kapag binago mo ang iyong mga nakagawiang kilos at pag-isip. Dahil sa likod ng lahat ng nararanasan mo ngayon, may mga nakasanayang galaw na siyang nagpapatakbo sa iyong araw-araw. At kaya mo itong baguhin. At ipapakita ko sa iyo kung paano. Napansin mo na ba kung paanong parang paikot-ikot lang ang takbo ng iyong buhay? Kahit pa magpursige ka, kahit anong pagsubok mong umusad, bakit parang bumabalik ka pa rin sa dating kalagayan? Siguro nasabi mo na sa sarili mo, ngayon sigurado, magiging kakaiba ito. At sa simula na, parang may pag-asa. Pero makalipas ang ilang sandali, bumabalik na naman ang lahat sa dati. At hindi iyan dahil mahina ka o dahil wala kang kakayahan. Ang totoo niyan ay mas malalim at mas nakalalaya kaysa sa iniisip mo. Mayroong isang hindi nakikitang mekanismong kumikilos sa buhay mo sa mismong sandaling ito. Ito ang nagdidikta ng paraan mo ng pag-isip, ng pakiramdam, ng pagtugon sa mga sitwasyon, ng mga desisyon mo, pati na rin kung gaano ang kinikita mo bawat buwan. Sa Pilipinas, ang karaniwang sweldo ng karamihan ay hindi lalampas sa 30,000 piso, nakatumbas ng 30,000 pisong kita buwan-buwan, at ang sistemang tinutukoy ko ay may epekto kahit dito. Ang tawag sa sistemang ito ay paradigma. Hindi ito tungkol sa mahika o mga misteryosong aral. Ito ay usaping agham. Ang mga paradigma ay koleksyon ng mga malalim na nakaugat na gawi sa isipan na nakaukit sa ating malaytao. Napaka-automatic ng kanilang kilos kaya't hindi mo na napapansin na andyan sila. At ang nakakabigla, hindi mo sila pinili. Naipasa lang sila sa iyo ng iyong kapaligiran, ng mga taong kinalakhan mo, at ng mga karanasang dumaan sa iyo noong wala ka pang sapat na kamalayan para magdesisyon para sa iyong sarili. Alam mo ba kung bakit marami ang nagiging kamukha, hindi lang ng itsura, kundi pati na rin ng takbo ng buhay ng kanilang mga magulang, emosyonal, pinansyal, at sa mga relasyon? Dahil minana ang paradigma ng pamilya. Ang paraan ng pagtrato ng iyong mga magulang sa pera, sa tiwala sa sarili, sa mga pangarap, sa kabiguan, lahat ng iyan ay naging isang mental na programang gumagana sa iyo ngayon, kahit hindi mo namamalayan. Kaya kahit nabasa mo na ang lahat ng aklat, sinalihan ang samut-saring seminar, pinanood ang bawat video na may temang pagpapabuti ng sarili, bakit parang pareho pa rin ang resulta sa huli? Dahil ang lumang paradigma mo ay aktibo pa rin sa likod ng lahat, gaya ng lumang software na hindi pa na-update. Sagutin mo ito, ilang beses ka nang nagnasang baguhin ang direksyon ng iyong buhay? Naiwan ang trabahong kumakain sa iyong sigla. Na magsimula ng sariling negosyo, lumipat sa ibang lungsod, o kaya'y tumalon sa isang tapang na desisyon. Ngunit may puwersang tila hindi mo makita, pilit kang hinihila pabalik. Ang tawag dyan ay ang paradigma na gumagana. Hindi nito layunin ang iyong tagumpay, kundi ang panatilihin ka sa pamilyar. At ang pamilyar ay ang lahat ng bagay na nakasanayan mo, kahit ito'y nakasasakit o nakakakulong. Ang katawan mo, ang damdamin mo, ang isip mo, lahat ay nakasanay na sa lumang sistema. At para sa iyong paradigma, ang hindi pamilyar ay panganib. Hayaan mong ikwento ko ang isang bagay na hindi ko nalimutan. Noong nagsisimula pa lang akong aralin ang ganitong uri ng kaalaman, nabasa ko ang isang linya mula kay Rain mula sa Universidad ng Duque. Ang sabi niya, ang isipan ang pinakadakilang puwersa ng buong sanglilikha. Nang mabasa ko yon, para bang sumabog ang liwanag sa loob ko. Pagod na akong basta magpatuloy lang sa pag-iral. Noon, nagtatrabaho ako bilang tagalinis ng mga opisina, palaging kulang ang kita sa dami ng utang. Marunong akong magbanat ng buto, pero palaging kapos. Doon ko na-realize, hindi ko kailangang magdoble ng trabaho. Kailangan kong palitan ang programang tumatakbo sa loob ko. At nang dumating ang sandaling naunawaan ko na ang mga resulta, ay hindi nagmumula sa purong pisikal na pagsisikap, kundi sa mga kaisipang nakatanim ng malalim sa ilalim ng kamalayan, unti-unting nagsimulang magbago ang lahat.
At ang pagbabagong ito, hindi ito nagsimula sa malalaking hakbang o engranding desisyon. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong na paulit-ulit kong itinatanong sa aking sarili araw-araw. Ang ginagawa ko ba ngayon ay naayon sa bago kong pananaw sa mundo, o bahagi pa rin ito ng luma kong sistema? Parang pinapagsanay ko ang sarili kong isipan para matukoy ang mga lumang ugali at baguhin ang aking mga otomatikong tugon. Hindi ito tila mahika. Isa itong unti-unting proseso. At doon talaga nangyayari ang tunay na pagbabago, hindi mula sa panlabas patungong loob, kundi mula sa loob palabas. Ngayon, nais kitang tanungin. Naranasan mo na bang maramdaman na parang ikaw mismo ang humahadlang sa sariling tagumpay? Napansin mo ba na sa tuwing nagsisimula ng umayos ang mga bagay, parang may bahagi ng sarili mong bigla na lamang gumagawa ng paraan para sirain ito? Sinubukan mo na bang magtipid, ngunit tuwing may natitira kang kaunting halaga, laging may nagaganap na dahilan para ito'y mawala? O kaya naman ay sinikap mong ayusin ang iyong kalusugan, ngunit makalipas ang ilang linggo ay nahuhuli mo na naman ang sarili mong kumakain ng labis, tulad ng dati. Hindi ito kamalasan. Ito ay ang lumang sistema ng paniniwala na pilit kang ibinabalik sa dating estado, sa pamilyar na teritoryo. At may isa pang mahalagang bagay, kahit na iniisip mong ikaw ay pumipili ng may malay tao, malamang ay gumagalaw ka pa rin ayon sa impluwensya ng nakasanayang kaisipan. Bakit? Dahil ito ay may kapangyarihang hubugin ang mismong mga ideyang inaakala mong galing sayo. Para kang nakakulong sa isang kulungang hindi mo nakikita, isang bilangguan ng isipan na may mga rehas na hindi mo namamalayang naroroon. At ang tanging paraan palabas ay ang baguhin ang mismong ugat ng sistema. At narito ang pinakamahalagang punto, kaya mong gawin ito. Ngunit hindi sa pamamagitan lamang ng puro determinasyon. Dahil ang determinasyon ay may hangganan. Ang pagbabago ng paniniwala ay nagaganap sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay at sinadyang reprogramming ng isip. Isipin mo na lang na parang sinisikap mong magsipilyo gamit ang kabilang kamay. Sa simula, ito ay parang kakaiba, hindi komportable, at minsan ay nakakatawa. Ngunit pagdating ng panahon, nagiging natural ito. Ganito rin ang proseso sa bawat bagong ugali, maging ito man ay paghawak ng pera o pagpapatibay ng kumpiyansa sa sarili. At hindi mahalaga kung ikaw ay may edad na 20 o 50. Ang utak ng tao ay may kakayahang magbago. Ito ay nababago na akma. At ang isipan ay may kakayahang baguhin ang katawan. At kapag nagbago ng sabay ang isipan at katawan, ang buong realidad mo ay sumasabay din sa pagbabagong ito. Ngunit may kapalit ito. At ang kabayaran ay ang panimulang hindi komportableng pakiramdam. Ang pagtanggap na maaaring iba ang takbo ng iyong isip kaysa sa pamilya mo. Ang pagkilos na hindi naaayon sa inaasahan ng iyong mga kaibigan. Ang pagtangkang abutin ang mga pangarap na mas mataas kaysa sa karaniwang pinapayagan ng lipunan. Nakakatakot, alam ko. Ngunit makinig ka, kung ipagpapatuloy mo ang parehong mga gawi, ikaw ay mananatili sa parehong uri ng buhay. At nararapat kang makaranas ng higit pa kaysa rito. Karapat-dapat kang mabuhay ng ganap. Dahil ang simpleng pag-iral ay hindi ang nakatadhana para sa'yo. Ito ay bunga lamang ng kasalukuyan mong pagkakaprograma. Hindi ka nakakadena. Isa ka lamang sa ilalim ng kondisyon. At lahat ng bagay na nakondisyon ay maaari ring baguhin. Anumang kaalaman na natutunan ay maaaring limutin at palitan. Ang paniniwalang nakakulong sa iyo ngayon ay maaaring maging susi ng iyong paglaya sa susunod. At ang susunod na iyon ay kailangan mong piliing likhain ng may buong kamalayan, araw-araw. Dahil kapag ginawa mo ito, kapag nagsimula kang mamuhay ayon sa isang bagong sistema ng paniniwala at gawi, mapagtatanto mo na ang buhay na noon ay pinanaginipan mo lamang ay hindi naman pala imposibleng abutin. Nasa kabilang panig lang ito ng kasalukuyan mong isipan. At ang pinakamasarap sa lahat, maaari kang magsimula ngayon mismo. Ilang ulit ka nang nakadama ng inspirasyon sa isang bagong ideya, naramdaman mong ito na ang simula, at pagkatapos ng ilang araw, biglang nawawala ang sigla. Ang motibasyon ay napapalitan ng takot, sinasakop ka ng mga dahilan at, sa isang iglap, bumabalik ka sa dati mong kinatatayuan. Paulit-ulit itong nangyayari, at hindi ito dahil kulang ka sa lakas ng loob. Ito ay dahil ang iyong dating sistema ay sinusubukang panatilihin kang eksakto kung nasaan ka. Ang takot ay hindi lang lumilitaw kapag may tunay na panganib. Ito ay nagpapakita rin sa bawat pagtatangkang umalis sa nakasanayang kalagayan.
Kahit pa positibo ang pagbabagong ninanais mo, iniisip pa rin ng iyong sistema na ito ay isang banta, dahil ito ay nakaset sa pagiging panatag, hindi sa paglago. Naranasan ko ang lahat ng ito sa sarili kong buhay. Kapag naisip kong talikuran ang lahat at magsimula ng sariling negosyo, ang unang reaksyon ng isip ko ay sigaw ng kabaliwan. Ang takot ay sumigaw na ako'y mabibigo, mapapahiya, at mawawalan ng lahat. At por kaunti na lang, sana'y pinakinggan ko yung tinig ng takot at hayaan siyang magtakda ng direksyon ng buhay ko. Pero sa mismong sandaling iyon, may isa pang tinig na umalingaw-ngaw, tinig ng pananaw ko sa kinabukasan. Siya ang nagsilbing gabay ko. Kahit nanginginig ako sa kaba, itinapak ko ang unang hakbang. Lagi namang ganito. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito'y pagkilos kahit natatakot ka. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng Harvard Business Review, humigit kumulang 80% ng mga tao ang sumusuko sa kanilang mga personal na proyekto sa loob lamang ng kulang-kulang isang buwan. Hindi ito dahil sa kakulangan sa talento o galing, kundi dahil hindi nila alam kung paano harapin ang kirot at kalituhan na dala ng pagbabago. Kaya sa huli, mas pinipili nilang bumalik sa alam na nila, kahit pa nangangahulugang manatili sa lugar, walang galaw, walang paglago. Ngunit may paraan upang baguhin ang kwentong ito. Sa tuwing lilitaw ang takot, itanong mo sa sarili mo, ang takot bang ito ay nakabase sa totoo? O gawa-gawa lang na isinalin sa akin ng iba? Magsimulang gumawa ng maliliit na bagay araw-araw na atake sa lumang bersyon mo. Maaaring ito'y simpleng pagtanggi na hindi mo kailanman nagawang sabihin noon. Isang hakbang na palagi mong ipinagpaliban. Dahil ang maliliit na tagumpay na ito ang bumubuo muli sa iyong pagkatao. May isang babae na dumalo sa isa sa mga seminar ko. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa isang posisyon na unti-unting sumisira sa kanya. Pero nagsimula siya sa isang simpleng gawain, ulit-ulitin araw-araw sa loob ng 3 linggo ang isang positibong paninindigan. Pagkatapos ng mga panahong iyon, nagbitiw siya sa trabaho, nagtatag ng sarili niyang negosyo, at nadoble ang kita niya sa halaga, mahigit 1,000,000 piso bawat buwan. Hindi ito mahika. Ito'y resulta ng isang ganap na pagbabagong panloob. At ikaw, maaari mong gawin din ito. Kailangan mo lang itigil ang pakikinig sa tinig ng takot at simulan ang pakikinig sa tinig ng sarili mong kinabukasan. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Ang tunay na pagbabagong buhay ay nagsisimula sa isang maliit, ngunit paulit-ulit na kilos. Isa lang. Isang ugaling simple, pero ginagawa ng may layunin, kayang buksan ang mga pinto na akala mong sarado na habang buhay. Karamihan sa mga tao ay natitigilan sa pagsubok na ayusin ang bawat aspeto ng buhay nila ng sabay-sabay, at dahil doon, hindi sila umaandar kahit kaunti. Pero kapag pinili mong ituon ang lakas mo sa iisang aspeto, at hinayaan mo itong tumibay, nagsisimula ang domino effect na umuukit ng bagong landas sa iyong isipan, at sa iyong mga resulta. Ito rin ang eksaktong nangyari kay Oprah Winfrey. Sa kabila ng karahasang dinanas niya noong kabataan, kahirapan, pang-aabuso, at pagiging itinakwil, bumuo siya ng isang payak, ngunit makapangyarihang ugali, ang araw-araw na pagpapasalamat. Araw-araw, sumusulat siya ng 5 bagay na pinasasalamatan niya. Binago nito ang kanyang enerhiya. At ang enerhiya na iyon ang siyang humubog ng bago niyang realidad. Ang pasasalamat, kapag isinabuhay ng may damdamin at walang patid, ay nagpapataas ng iyong dalas. At kapag mataas ang iyong dalas, umaayon ang mundo sa iyo, naglalapit ito ng mga tamang pagkakataon, ideya, at tao. Hindi ito swerte. Ito'y resulta ng tuloy-tuloy na vibrational alignment. Ugali ang humubog ng kanyang bagong sarili. At ang bagong sarili ang lumikha ng bagong kapalaran. Pero totoo rin ang kabaligtaran. Si Mike Tyson, kahit nataglay ang pambihirang galing sa boxing ring, ay nilamon ng kanyang mapanirang mga ugali. Kakulangan sa disiplina, pagiging padalos-dalos, at pagkalulong sa bisyo ang nagtulak sa kanya sa pagbagsak. Hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa pananatili sa parehong limitadong pananaw sa sarili. At ang trahedyang ito ay paulit-ulit na eksena sa buhay ng maraming tao na nakatamo ng tagumpay, ngunit hindi handang panatilihin ito sa loob. Marahil naranasan mo na rin ito. Paakyat ka na, may progreso ka na, pero may kung anong humihila sa iyo pabalik. Sa isang iglap, parang biglang gumuho ang lahat. Hindi ito tsamba. Ito'y laban sa sarili mong lumang pagkatao. At nasa iyo ang desisyon kung ulitin mo ba ang lumang siklo, o paninindigan mo ang bagong ugali na sasalo sa bagong bersyon mo.
Kaya magsimula sa isa lang. Gumising ng mas maaga. Isulat ang mga layunin mo. Magmeditasyon. Banggitin ang isang paninindigan. Kahit ano, basta tugma sa taong gusto mong maging. Gawin ito sa loob ng 21 araw. Umuulan man, maaraw, may rason man o wala. Basta't gawin mo. Sapagkat sa bawat pag-ulit, tinuturuan mo ang iyong isipan, ang iyong katawan, at ang iyong enerhiya na handa ka na sa isang bagong antas ng buhay. At sumasagot ang universo sa taong may malinaw, tapat, at matatag na vibrasyon. Ito ang lihim na ilan lang ang sumusunod. Pero ito rin ang lihim na bumabago sa lahat. Lahat ng bagay sa kalawakan ay nasa pagdalaw. Walang kahit anong elemento sa mundo na tunay na nakatigil, kahit pa ang mga bagay na tila solidong-solid. Ang katawan mo, ang isipan mo, ang mga iniisip mo, lahat iyan ay patuloy na gumagalaw sa isang partikular na antas ng panginginig. At dahil dito, ang pagbago ng iyong mga gawi ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong buhay, sapagkat ang mga gawi ang siyang nagtatakda ng dalas ng iyong enerhiya. At ang dalas na iyan ang nagsasabi kung ano ang iyong hinahatak papalapit sa iyo. Iyan ang ubod ng batas ng akit, at higit pa roon, iyan ang pundasyon ng sinadyang paglikha ng sarili mong katotohanan. Malamang, narinig mo na ang mga kasabihang tulad ng ang iniisip ay nagkakatotoo, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang simpleng pag-iisip ay hindi sapat. Ang isang ideya ay nagiging makapangyarihan lamang kapag sinasamahan ito ng matinding damdamin at paulit-ulit na pag-ukit sa kamalayan. At ano ba ang mga gawi kundi mga emosyonal na kaisipan na inuulit sa pamamagitan ng kilos? Kaya kapag binago mo ang isang gawi, hindi mo lang binabago ang asal mo, binabago mo ang enerhiya mo, ang natatangi mong panginginig sa universo. At ang panginginig na iyan ang nagsisilbing mensahe mo sa sansinukob, sinasabi, ito ang tunay kong pagkatao. Handa akong tanggapin ito. Ngayon, narito ang bitag na madalas pinapasok ng maraming tao. Nais nilang baguhin ang mga resulta ng kanilang buhay, pero ayaw nilang baguhin ang kanilang panginginig. Gusto nilang dumaloy ang kasaganaan sa kanilang direksyon, pero ang araw-araw nila ay puno ng pangamba, kabalisahan, at pagkakautang. Hinahanap nila ang tunay na pag-ibig, ngunit nababalot sila ng kalungkutan, kawalan ng kumpiyansa, at kakulangan sa sarili. Hangad nila ang tagumpay, pero yakap pa rin nila ang ugali ng pagpapaliban, pagdududa sa sarili, at ang paulit-ulit na pagkukubli sa sariling potensyal. Para itong pagsubok na makinig sa isang himpilan ng radyo habang ang dial ay nakaset sa maling frequency. Maaari mong gustuhin ang kahit ano, pero kung hindi ka tumutunog sa parehong dalas, hindi mo iyon mararanasan. At huwag mong isipin na sinasabi ko na magpanggap kang masaya kahit hindi ka naman talaga. Hindi iyan epektibo. Tumutugon ang universo sa tunay mong panginginig, hindi sa papel na ginagampanan mo. Kaya ang susi ay hindi ang pagtakpan ang nararamdaman, kundi ang sadyang itaas ang iyong frequency, at magagawa mo ito sa pamamagitan ng bagong mga gawi na tuloy-tuloy mong isinasabuhay, na umaayon sa katauhang gusto mong maging. Nasaksihan ko na ito ng maraming beses. Mga taong nasa pinakamababang punto ng kanilang damdamin at kabuhayan, nagsimula lamang sa maliliit na pagbabago, isang salitang pinalitan, isang pag-ugali na inayos, isang desisyong ginawa araw-araw. At sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang ibang resulta mula sa mga pagbabagong iyon sa panginginig. Biglang may mga lumilitaw na kliyente, umaayos ang mga relasyon, at may mga pintuang bumubukas. Sapagkat kapag binago mo ang iyong frequency, hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay, sila na mismo ang lalapit sa iyo. At may siyensya sa likod nito. Napatunayan na ng agham ng utak na ang ating kaisipan ay kayang magbago ayon sa kung anong inuulit at kung saan tayo nakatuon. Ito ang tinatawag na neuroplasticity. Sa bawat pagkakataong mag-isip ka at kumilos sa bagong paraan, literal mong binabago ang estruktura ng iyong utak. At habang mas pinatitibay mo ang bagong landas na iyon, lalo itong nagiging otomatiko, isang bagong gawi. At ang gawi na iyon ang siyang nagpapabago sa komposisyon ng iyong katawan, sa emosyonal mong estado, at sa huli, sa panginginig mong taglay. Naalala ko ang isang panahon sa buhay ko na kahit kumikita na ako ng humigit kumulang 15 milyong piso, dumaan ako sa yugto ng emosyonal na kahungkagan. Pakiramdam ko ay pinagod ko ang sarili ko ng sobra, nawala ng sigla, at biglang bumagsak ang enerhiya ko. Kasabay niyon, bumaba rin ang kalidad ng mga resulta na natatanggap ko.
Doon ko naunawaan, napabayaan ko ang mga gawin na siyang nagpapataas ng aking dalas, ang araw-araw na pagguni-guni ng tagumpay, ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga positibong paniniwala, ang walang sawang pag-aaral. Nakalimutan ko ang mga bagay na nagpapataas sa akin. At ano ang naging bunga? Nagsimula akong makaranas ng mga pagkaantala, mga kanselasyon, at mga oportunidad na tila biglang nawawala sa harapan ko. Parang sinampal ako ng katotohanan. Agad akong bumalik sa mga gawin na siyang nagpapatibay sa akin. At gaya ng domino, isa-isa ring bumalik ang kaayusan sa bawat aspeto ng buhay ko. Ang panginginig mo ay tulad ng isang lihim na susi ng enerhiya. Kung nais mong buksan ang mga bagong pintuan, kailangan mong palitan ang susi. At ang susi ay ang iyong mga nakasanayang gawain. Kaya't paulit-ulit kong binibigyang diin ito. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo sa iyong paligid. Ang kailangan mong baguhin ay kung ano ang iyong inilalabas dito. At nagagawa mo iyon kapag binabago mo ang iyong nakasanayang paraan ng pag-isip, damdamin at kilos. Kaya huminto ka sandali ngayon at tanungin ang iyong sarili, ano nga ba ang aking panginginig o vibrasyon? Ano ang mga kaisipan at damdaming nangingibabaw sa aking pang-araw-araw na buhay? Inilalapit ba ako nito sa uri ng buhay na nais ko, o pinapanatili lamang akong nakakulong sa mga bagay na nakasanayan ko na? Mas mahalaga pa ang sagot dito kaysa anumang teknik o pamamaraan. Sapagkat mula sa iyong sagot, maaari kang pumili ng panibagong landas. At kung sa pakiramdam mo ay hindi mo alam kung saan magsisimula, narito ang payo ko sa iyo, simulan mo sa maliit na bagay. Pumili ka ng isang gawin na makatutulong sa iyo upang itaas ang iyong vibrasyon araw-araw. Maaaring ito ay ang pakikinig sa isang musika na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaari ring ang pagsasabi ng positibong salita habang nakaharap sa salamin. O kaya naman ay ang taos-pusong pagpapasalamat sa isang bagay na mayroon ka ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang gawing iyon, ang mahalaga ay kung gaano mo ito ginagawa ng paulit-ulit at ang emosyong nararamdaman mo habang ginagawa mo ito. Sapagkat iyan ang tunay na nagpapabago sa iyong vibrasyon. At kapag nagbago ang iyong vibrasyon, susunod ang iyong buhay. Hindi ka narito upang mabuhay lamang o makaraos. Narito ka upang maging katuwang sa paglikha ng iyong realidad. Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong nasa tamang dalas ng enerhiya. Hindi dahil nagkataon lamang, kundi dahil ito'y iyong piniling gawin. At ang pagpiling iyan ay nagsisimula sa iyong araw-araw na nakagawian. Sapagkat ang lahat ng iyong ninanais ay umiiral na sa kung anong panginginig. Ang mahalagang tanong ay, kaparehas ba nito ang iyong kasalukuyang vibrasyon? Ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay upang maintindihan kung bakit may mga taong kahit wala o kakaunti lamang ang formal na edukasyon ay nagagawang yumaman, magkaroon ng kalayaan, at mamuhay ng may kasiglahan. Samantalang ang iba naman, na may napakaraming diploma, ay patuloy na namumuhay ng may kabiguan, utang, pagod at takot. Ang sagot na aking natuklasan ay wala sa mga oportunidad, wala sa swerte, at lalong wala sa talento. Natagpuan ko ito sa panloob na imaheng mayroon ang bawat isa tungkol sa kanilang sarili. Isang imahe ng sarili na hinubog ng mga karanasan sa nakaraan, impluwensya ng pamilya, opinyon ng ibang tao, at higit sa lahat, ng mga tahimik na gawin na araw-araw kumikilos ng hindi napapansin, tulad ng mga di nakikitang gabay. Sa totoo lang, sa mahabang panahon ay naging biktima rin ako nito. Ninais kong lumago, yumaman, at gumawa ng isang bagay na mas malaki sa aking buhay. Ngunit sa loob ko, may nagsasabing hindi ako sapat. Ang mga bagay na yon ay para sa ibang tao, hindi para sa akin. Hindi ko namamalayan na ang paniniwalang iyon ay nagmumula sa aking sariling kamalayan. Inuulit ko lamang ang mga padron o modelo ng kakapusan, ng limitasyon, ng simpleng pag-iral lamang. Kahit gaano ako nag-aaral, kahit gaano karami ang aking nababasa, walang nagbabago, dahil ang kailangang baguhin ay hindi matatagpuan sa ibabaw. Ito ay nasa ugat mismo. Nasa imahen dala ko tungkol sa aking sarili. At nang magsimula akong baguhin ang larawang iyon, saka lamang nagsimulang tumugon ang buhay. Sapagkat ang panlabas na realidad ay laging sumasalamin lamang sa panloob na realidad. Lagit-lagi. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi mong gusto mo. Ang mahalaga ay kung ano talaga ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat mong makuha. At ang paniniwalang iyon ay hindi matatagpuan sa mga paminsan-minsang naiisip mo lamang, kundi sa mga nakasanayan mong ginagawa araw-araw. Mga nakagawiang kaisipan, kilos at damdamin. Sila ang totoong salamin ng iyong imahe sa sarili.
Ilang taon na ang nakalipas ay may nakilala akong isang dalaga sa isang pagtitipon sa Atlanta. Nagtatrabaho siya noon sa simpleng opisina, maliit lamang ang kinikita, ngunit may pambihirang sigla at enerhiya. Ikinuwento niya sa akin na minsan niyang narinig ang isa sa mga audio ko tungkol sa pagpapahalaga sa sariling imahe, at mula noon ay nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Tuwing umaga, humaharap siya sa salamin at buong tapang na sinasabi sa kanyang sarili, "Ako ay isang matagumpay na babae. Ako ay masagana. Ako ay tiwala sa sarili." Noong una ay pakiramdam niya ay nakakatawa at walang saysay ang mga sinasabi niya, ngunit patuloy pa rin niya itong ginawa. At hindi lamang salita ang kanyang binago, nagsimula rin siyang manamit ng parang taglay na niya ang tagumpay na nais niya. Nagsimula siyang lumakad ng may kumpiyansa, magsalita ng may katatagan, at mag-aral ng may disiplina. Sa loob lamang ng ilang buwan, na-promote siya sa kanyang trabaho. Isang taon ang lumipas bago siya nagtayo ng sarili niyang kumpanya ng konsultasyon. At ngayon, ang buhay na meron siya ay lubusang naiiba kumpara sa dati. Bakit kaya? Dahil binago niya ang paraan kung paano niya tinitingnan ang sarili niya. At mula roon, unti-unting sumunod ang lahat sa bagong pagkakakilanlan na nilikha niya. Baka maisip mo, pero hindi ba parang pilit yan, kung hindi ko pa naman talaga yan? Hindi. Ang totoo, ito ay isang malaytao na desisyon kung sino ang gusto mong maging at simulan mong sanayin ang iyong isip at katawan para umayon sa ganoong enerhiya. Naalala mo pa ba ang sinabi ko tungkol sa vibrasyon? Hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo lang. Inaakit mo ang mga bagay na kaayon ng kung sino ka. At kung sino ka, ay eksaktong imahe na pinanghahawakan mo tungkol sa sarili mo. Baguhin mo ang larawang ito, at babaguhin mo rin ang mga signal na pinapadala mo sa sansinukob. At ang mga signal na yon ang siyang tumutukoy kung ano ang dumarating sa'yo. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo na bang sinadyang pigilan ang sarili mo dahil, sa kaibuturan mo, hindi mo pa rin lubos na nakikita ang sarili mo bilang taong karapat-dapat magtagumpay? Ilang pagkakataon na ba ang tinanggihan mo, mga pasyang pinatagal mo, o mga pagkakataong nagtago ka sa likod ng tinatawag mong kababaang loob na sa totoo lang, takot lang pala na nakabalot sa anyo ng pag-ingat? Madalas itong mangyari. At kung magiging tapat ka sa sarili mo, malamang naranasan mo na rin ito. Kasi mahirap talagang lampasan ang hangganan ng paniniwala mo sa sarili mong kakayahan. Pero ang hangganan yon, isa lang yang ilusyon. Wala yan sa labas. Nasa loob mo yan. Kaya napakahalaga ng pagbabago sa mga nakagawian. Kapag binago mo ang mga bagay na palagi mong ginagawa, nagpapadala ka ng mga bagong mensahe sa iyong isipan. Mga mensaheng nagsasabing, iba na ako ngayon. Iba na ang kilos ko. Mas karapat-dapat ako ngayon. At sa paulit-ulit na pagtanggap ng ganitong mga mensahe, unti-unti ring inaayos ng iyong utak ang sarili nito. Ang mga dating koneksyon sa utak ay humihina. At ang mga bago ay lumalakas. Hanggang sa dumating ang araw na ang dati mong inakala na imposibleng mangyari, ay nagiging natural at normal na lang. Kasi nga, napalitan na ang larawan mo tungkol sa sarili mo. Doon nagsisimula ang lahat ng tunay na pagbabago. Kaya ang paanyaya ko sa iyo ay payak pero makapangyarihan, tigilan mong puro hangad lang ang isang bagong buhay. Simulan mong buuin sa loob mo ang imahe ng taong nabubuhay sa ganung uri ng buhay. At alagaan mo ang imaheng yon sa pamamagitan ng mga gawi mong araw-araw, mga gawi na tuloy-tuloy, simple, at naaayon sa taong gusto mong maging. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang na palagyan. Dahil ang tuloy-tuloy na kilos ang siyang tumatalo sa alinlangan. Tayong lahat ay isinilang na may programang tumugon para mabuhay. Pero ikaw ang may kapangyarihang piliin na ireprograma ang sarili mo para hindi lang basta mabuhay, kundi mamuhay ng may layunin. Nang may kasaganaan. Nang may katotohanan. At lahat ng iyon ay nag-umpisa sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Dahil sa huli, hindi ka tinatrato ng mundo base sa kung sino ka talaga. Tinatrato ka ng mundo ayon sa kung sino ang iniisip mong ikaw. Baguhin mo ang paniniwalang yon. At ang buong mundo mo ay susunod dito. Ang tunay na nagpapaiba sa takbo ng buhay mo ay hindi ang malalaking desisyon sa isang araw, kundi ang maliliit na gawin na pinipili mong ulit-ulitin araw-araw. Ito ang pinakapusod ng lahat ng sinabi natin dito. Kapag binago mo ang iyong mga gawi, binabago mo rin ang iyong vibrasyon. At kapag nagbago na ang vibrasyon mo, unti-unting umaangkop ang realidad mo para ipakita ang bagong bersyon mo.
Hindi ito mahika. Isa itong batas. Isa itong agham. Isa itong espiritualidad na aktibong gumagalaw. At doon mismo nakasalalay ang lakas mo. Kaya kung naramdaman mong may saysay ito sa'yo, ang susunod na video na nakikita mo sa iyong screen ngayon ay siyang susunod mong hakbang. Isa pa itong baitang sa hagdang iyong inaakyatan, isa pang mahalagang piraso para sa transformasyon mong magsisimula sa 1% pagbuti kumpara sa dati. At ang porsyentong iyon, kapag inuulit araw-araw, binabago ang lahat. Taos puso akong nagpapasalamat sa presensya mong nandito. At hinihintay kita sa susunod na video. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito magkasama.